Magandang umaga, Grade 2! Sa pagsisimula ng ating aralin, gusto ko lamang tanungin ikaw ng, kumusta ka? Hangad ko na ikaw ay nasa maayos at mabuting paglalakbay ngayong araw. Sa pagsisimula natin ng ating aralin para sa unang quarter na ito, ay ipinaghanda kita ng isang gawain na tatawagin nating Suriture. Sa gawaing ito ay ipinaghanda ko kayo ng mga larawan na kung saan ay sasagutin ninyo ang mga katanungan dito. O obserbahan ninyo ang mga larawan na aking ipakikita. Ano kaya ang napapansin ng grade 2 sa dalawang larawan na ito? Obserbahang maigi. Para sa ating pamprosesong tanong, ano po ang nakikita ninyo sa mga larawan? Ikalawang tanong, ano po ang pinagkaiba ng dalawang larawan? Ikatlong tanong, alin po sa mga ito ang katulad ng inyong komunidad? Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong obserbasyon. Sa araling ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ang ating pamayanan, na kung saan para sa unang aralin natin sa unang quarter na ito ay inaasahang maibigay ang kahulugan ng pamayanan at mailarawan ang pamayanang rural at urban. Ang pamayanan o komunidad ay binubuo ng mga taong naninirahan sa isang tiyak na lugar o lokasyon na may magkakatulad ng mga kaugalian at tradisyon. Ang mga barangay, bayan at lungsod ay halimbawa ng mga pamayanan. Ang mga naninirahan sa isang pamayanan ay nagkakaisa at nagtutulungan. Mayroong iba't ibang uri ng pamayanan sa Pilipinas. Ang pamayanang rural ay kadalasang nakikita sa lalawigan o probinsya. Ang mga pamayanang rural ay malapit sa kabundukan, kapatagan, dagat o ilog. Kaunti lamang ang mga taong naninirahan dito at simple lamang ang kanilang pamumuhay. Ang mga naninirahan sa pamayanang rural ay karaniwang mga magsasaka, mangingisda at nag-aalaga ng mga hayop. Sa kabilang banda naman ay mayroon din tayong pamayanang urban na matatagpuan naman sa lungsod. Marami ang mga taong nakatira rito. Sa pamayanang urban, karaniwang matatagpuan ang mga pamayanang industrial at komersyal na sentro ng paggawa ng mga produkto at serbisyo. Ang isang pamayanan ay binubuo ng iba't ibang institusyon. Ang institusyon ay tumutukoy sa mga organisasyon at mga pangkat na naglilingkod sa mga mamamayan. Isa-isay natin ang mga mahalagang lugar sa ating komunidad. Una riyan ay ang bulwagan ng barangay. Matatagpuan sa bulwagan ng barangay ang opisina ng mga opisyal ng ating barangay. Nandito ang mga tanggapan na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro ng pamayanan. Sunod naman natin ay ang paaralan. Sa paaralan tayo tinuturoang magbasa, magsulat at magbilang. Itinuturo rin ang matematika, agham, kasaysayan at iba pang asignatura. Sinasanay rin sa paaralan ang ating mga pagpapahalaga gaya ng pagiging magalang, mapagmalasakit at mapagbigay. Sunod naman ay ang pook dasalan. Maraming uri ng pook dasalan upang matagpuan sa pamayanan. Dito tayo pumupunta upang magdasal at makibahagi sa iba't ibang pagdiriwang ng ating pamilya. Iba't iba ang relihiyon ng ating mga nasasakupan o kaya naman ng mga tao sa pamayanan.
May iba na relihiyong Islam, relihiyong Katoliko at iba pang relihiyon na meron sa ating komunidad. Sunod naman natin ay ang pamilihan o palengke. Ito ang pamilihan na kung saan dito tayo bumibili ng mga gulay, prutas at karne. Maaari ding makabili rito ng mga damit, tsinelas at iba pang mga bagay o gamit sa bahay. Sunod naman ay istasyon ng pulis. Ang mga pulis ang nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating pamayanan. Pinoprotektahan nila tayo mula sa masasamang tao. Sunod natin ay ang klinika o ospital. Dinadala rito sa ospital o klinika ang mga miyembro ng pamayanan na may sakit. Ilan lamang yan sa mga institusyon na bumubuo sa komunidad. Kung merong katanungan ay maaari mo itong ikomento sa comment box sa ibaba. Sukatin nga natin kung ikaw ba ay may natutuhan sa ating aralin ngayong araw. Sa pamamagitan ng isang imagination. Sa gawain na ito ay tutukuyin mo kung ang pangungusap ay tama o mali. Ipapakita ito sa pamamagitan ng iyong ekspresyon ng muka. Masaya muka kung ang pahayag ay tama. Malungkot naman na muka kung ang pahayag ay mali. Simulan natin. Bilang isa, ang pamayanang sakahan ay nasa lugar na rural lamang. Yan ba ay masaya o malungkot na mukha? Magaling! Tama ang iyong sagot, masayang mukha. Ibig sabihin, tama ang pangungusap. Sunod, ang mga lungsod ay halimbawa ng pamayanang rural. Yan ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Ang tamang sagot, malungkot na mukha, mahusay. Sunod, ikatlong bilang, mas maraming taong naninirahan sa pamayanang rural kaysa sa pamayanang urban. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tamang sagot, malungkot na mukha. Ikaapat na bilang, ang pangingisda at pagsasaka ay karaniwang gawain sa pamayanang rural. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tamang sagot, masayang mukha. Ikalimang bilang, karaniwang matatagpuan ang mga pamayanang industrial sa mga rural na lugar. Masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Masayang mukha! Natutuwa ako na naging aktibo kayo sa partisipasyon ng ating gawain ngayong araw. Ngayon naman ay pinaghanda kita ng isang gawain na tatawagin nating pamayanang tinulungan ko. Sa gawaing ito, magbibigay ng sitwasyon ang guro at masasagutan ito ninyo ayon sa inyong pagkatuto. Isang araw nagkaroon ng malakas na ulan sa pamayanan. Sa lungsod na puno ng tubig ang mga kalsada. Sa bukid naman, nasira ang mga tanim sa palayan. Narito ang mga larawan ng sitwasyon. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa dalawang magkaibang pamayanan? Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong kasagutan sa tanong na ito. Natutuwa ako na naipakita mo kung paano ka makatutulong sa dalawang magkaibang pamayanan. Ano naman ang naramdaman mo sa nakikita mong sitwasyon kanina sa larawan? Kung ikaw ay naroon, ano ang maaari mong gawin para tumulong? Bakit mahalagang tulungan ang pamayanan?
Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng kasagutan. Balikan natin ang ating aralin ngayong araw tungkol sa ang ating pamayanan, Aralin 1.1. Sige nga po, baitang dalawa, nagawa ba nating matutuhan ang mga sumusunod na pamantayan sa pagkatuto na ito? Una, maibigay ang kahulugan ng pamayanan. Nagawa po ba natin siya? Mahusay, nagawa po natin ito. Ikalawa, mailarawan ang pamayanang rural at pamayanang urban. Magaling, nagawa rin po natin ito. Natutuwa ako na nagawa nating matutuhan ang mga pamantayan sa pagkatuto na ito sa Aralin 1.1. Ayun lamang po ang ating Aralin baitang dalawa. Nawa ay marami kang natutuhan at maaari mo itong maibahagi sa iyong kaklase, kaibigan at sa iyong kapatid. Kaya't hanggang sa susunod po na talakayan, paalam na po, Grade 2!